Kung Batanggenyo food trip ang hanap mo ay isa ang Santo Tomas na sadyang pandayo. Yang garne ang mga kaing Batanggenyo. Merong isang kainan din na nagsimula bilang kubo na turo-turo at sa sarap ng pagkain ay lumaki na at sa dami ng pagpipilian ay sadyang mapaparami ng ituturo. Meron din silang lume pero bago dyan ay isa munang lume na kabuti ang toppings. Ari na ako po, ba't gari nga ngayon ko masusubukan? Pero ang tagal ko na rin nasa listahan. Speaking of toppings, Tapos pinatopping ko ng lechong kawali. Yung naman nakita ko kaninang dinidip fry ang lechong kawali. Hindi ka naman mapapaibig dyan. magkakape rin tayo pampahughog. Usually hindi ako nagsasama ng mga coffee shop sa mga food crawl ko. Pero pag garnigan naman ng view, ay hindi ko titigilan ito. Kaya kung dadayo ka ng Padre Pio para sumimba at naghahanap ka ng kakainan ay para sa'yo ang video na to. Santo Tomas, Batangas food trip. Let's go! Nariyan naman tayo sa sikat na lumihan din sa Santo Tomas, ang Mamay Iko Mushroom Lomi. Yan. Sa pangalan pa lang, alam mo na kung bakit ari sumikat. Sumikat sila dahil sa kakaibang atake nila sa lumi nila. Ang toppings ay gawa sa mushroom. Organic at fresh. May farm talaga sila ng kabuti. Affordable. Tingnan nga natin. Aba, ay mura nga naman. Dini tayo sa Mushroom Lomi. Jumbo overload na agad tayo. 299 pesos. Yan yung nakalagay sa kawali eh. Tapos, karamihan naman ng mga mushroom dine ay topping sa dine. Kaya dine na lang tayo, sisig platter. Ba, may isang pamilyar ang boses, si Jigs TV. At yan, medyo malaki yung pwesto nila. Medyo dim lang yung pwesto, kaya tayo ay may ilaw. Malaki yung parking, dami makakapark. Ngayon patay na oras tayo nagpunta eh. Pero rin pag weekend, lalo na pag linggo, tapos lunchtime, puno-puno rin ng tao. At yan, oyster mushroom pala ang gamit nila. Yan, nag-set up sila din ng cooking station para mapakita sa inyo kung paano nila niluluto ang kanilang sikat na mushroom lomi. Ito lahat sir, gawa sa mushroom ano? Yes po. Ano titigilan ko? Delikado ako. Sabi ko, tiran ako. Ang sagot eh, paano ko tipigilan to? Yan, ako na may napaibig kay Mrs. Kailangan ko daw rin timusan habang crispy pa. Sorry yung kanilang mushroom tempura. So basically, mushroom fries yan. Kita mo naman, kita nyo pa yung traces of it being oyster mushroom. Tapos isasawsaw sa suka na may sili sa sibuyas. Oh! Yan. First bite. Thank you, Lord. Crispy. Excited ako timusan na rin na topping sa lumi. Napaka-crispy. Tapos nandun yung salty flavor. A little oily at guilt-free. Ano na ma'am? Yung kanilang katsu. Sa totoong buhay, akala ko dati, nung ako nag-research, na yung ano lang, ito lang yung mushroom. Akala ko to chicken, pero ito, mushroom din. Tapos sausaw natin sa mayo ketchup. Nasa lumi din na rin. Sarap din na rin sa kanin. Kung hindi ko alam na mushroom to, para lang siyang chicken na yung talagang pinound talaga ng inam ha. Parang ganun din eh. Same texture. Ayan, magluluto na. Trabaho muna tayo, baka rin maubos ko. Yan, magluluto na ng mushroom lomi. Siyempre, mantika. Basic. Tapos magigisa. Yan. Uy, parang ano to ah. Ano yun, sir? Yung mushroom po. Mushroom? Yes po. Okay. So bukod sa toppings, may mushroom flavor na rin talaga yung pinaka-lumi sadya. Yan, so. Grabe yung sizzle, oh. Makamoy na ah. Feeling ko are, gisa na rin are. So yan, hintay lang na mag-caramelize yan. Pag nag-caramelize, Mag-add po tayo ng... lalagyan ng tubig, yun. So parang kung yung mga normal na lumihan ay kaldong ginagamit din na yung kanilang mushroom paste na yun. Yung mushroom paste na yun na magbibigay ng flavor. Tapos are, yan, yung Mickey noodles nilang iyan ay pasadya nila yan. Kasi yung iba ay medyo maraming salt. Ito ay less salt, saka less preservatives. Kasi syempre, nagma-mushroom lomi nga dahil yung mga health conscious na mga may hilig sa lumi. Kaya are ang ano nila, option nila. Yan, nalagay na Mickey noodles.
Yan, nagbati na ng itlog tapos hinihintay lang na kumulo are. Yan, medyo kumukulo na. Yan, lalagyan ng itlog just like any lomi. Meron din binating itlog. And again, just like any lomi, may pampalapot din. Ay, kahit are mushroom lomi, nasa Batangas yan, kailangan malapot yan. Hindi yan lumi ng Batangas ko yung malabnaw. Nakakita nyo, bilis lumapot. Kulang pa, tinagdagan pa. Yan. Ultimo tunog nung paghahalo, yan. Yun no. Tunog malapot na. At habang pinapalapot, niluluto rin yung Mickey noodles. Sasali na po natin siya sa lalagyan ng jumbo. Yan, Ang tawag po kawali. dito, kawali ito, yan, jumbo overload po, mushroom lomi. Good for ilan yan? Yung ganyan? 3 to 4 person po. 3 to 4 person. Yes po. Pero yun, itinaoblaan ni Jigs TV. Sa lakas naman kumain. Basic ka sa kanya. Sabi nga ni Jigs TV, may butas daw ang kawali. Marami nga. Siyempre, kahit ang habol mo ay healthier version ng lumi, kailangan, aring pinaka-lumi nga rin, masarap pa rin. At looking at the color, mukha nga masarap pa rin. Ano siya ng mga toppings Ang niya? unahin ko po yung mushroom crackers. Mushroom crackers. Yan, Yes po, mushroom din lalagyan ko na yan. Kala ko yung normal na cracker lang. Yes Pala yan. Yan. Kasi pag toppings ng lumi, kailangan ay malutong. Yung mushroom tempura po. Mushroom tempura, yan. Yun. Yan yung natikman ko kanina, kasarap eh. Sarap pa Tapos pa yung pero mas mushroom. masarap sa... Mushroom katsu. Yan, narin yung akala ko una chicken. Ay, kita nyo, itsura naman eh, oh. Akala may chicken fillet. Yung mushroom balls po. Yan, mushroom ball. Siyempre, ang lumi may bola-bola din. Na usually pork. Yung iba, squid balls. Maglalagay ng squid balls, fish balls. Are ay Mushroom balls. Yan. Tapos yung egg naman po. Tapos itlog, yan. Hindi pwedeng gawing mushroom ang egg. hindi pa kaya ng teknolohiya na palitan ng mushroom ang itlog. Kaya hanapin niya sa lumi ang egg. Kailangan may itlog talaga. Sisig. Sisig po. Yan, isa sa mga bestseller sila yung mushroom sisig. Sa feeling ko, masarap din i-toppings ang mushroom sisig sa lumi. Kaya tayo order din. Lilinisin po muna Sa natin. syempre, gusto kong timusan din ng mushroom sisig. Nakatikim na ako dati ng mushroom sisig at ako sarap na sarap. Sana are ganyan din kasarap. Sorry na yung mushroom sisig, timpla na are. Kala mo rin naman i-pork eh, oh. Yan, nilagay na. Sizzling plate, oh. Timo, kala mo din naman pork eh. Nagsisizzle din naman. Yan. Ari naman, pag masarap ang timpla, tapos medyo mag-crispy dahil sa sizzling plate, tapos yung lasa ng sibuyas, edi ka parang pork sisig na rin iyan. Lagyan ng margarine. Oh, bango. Nalagay ko na po yung egg. Lagyan din ng egg. Yon. Mushroom sisig with egg. Oh, yung fried mushroom galing, oh. Sa halip na chicharon, yung mushroom tempura, dinurog-durog. Oh, ayos ang padaling nga rin, ah. Yan. Ay, pakilasa ko naman. Dagdag pampagana. Siling haba. Ari na ako po, ba't gari nga ngayon ko masusubukan? Pero ang tagal ko na rin nasa listahan. At buti tayo ay nag-Santo Tomas food crawl na. Mga titimusan na natin ng sikat na mushroom lomi ng Mamay Iko. Yan, kita nyo naman yung lapot na yan, no? Asbok na asbok pa. Timusan muna natin ng walang sausawan. Pero samahan na rin natin ng mushroom tempura. First bite. Thank you, Lord. Parang yung classic lang na Batangas lomi. Tapos merong parang rebusado pa rin eh. Yung lutong, yung lasa. Ay, parang ka pa rin naglulumi sadya. Pero are healthier version. Ang problema, kasarap. Mapaparami ka naman ng kain din eh. Pero at least, di ba? Healthier. Kinakain mo. Gawa tayo sa usawan. Yung classic na taste niya na kaya pang mas pasarapin ng maanghang na toyo mansi na marami sibuyas. Classic na Batangas lomi. Tapos umorder din tayo ng mushroom burger. Ari daw ay pure mushroom na may konting extender lang pero wala ring meat. Ari yung mga kasi 'di ba may ibang mga healthier options na
Kumbaga, magsasacrifice ng konti sa lasa. Pero healthy naman, di ba? Tari, di ka magsasacrifice ng lasa eh. Try nga itong bola-bola. Yung bola-bola, yung lasa nandun. Yung texture lang ang medyo naiba sa normal na bola-bola natin. Kasi yung bola-bola talaga na pork ay medyo crispy. Ito, a little mushy. Bawiin natin yan. Crispy baga ang hanap. Ring sisig. Try natin to sisig. Crispy. Not a bad alternative. Ito yung kaya umorder ako eh. Itatopping sa salumi. Ari naman yung mushroom burger. Yan. Yung natin patty. Patty looks good. Yan. Yung patty, obviously hindi siya pork. Pero looks crispy. Looks juicy. Ayan natin. Andun pa rin yung meaty taste. Tapos sarap ng bun. Malambot. A little crispy toasted. Sarap siya ka-partner nitong tempura. Meron din natin daw ay tamisanghang. So may version din sila. Oh. Lagyan natin na rin crispy na rin. Kala ko'y propek. Ang sarap ng pagkakatamis anghang niya. Yung matagal maglilinger yung tamis. Yung parang hahanapin mo yung anghang. Tapos biglang tatama yung anghang. Again with the toppings. Yun. Nakisama ang panahon, umulan. Balikan natin yung lumi. Yan, kung naghahanap ka ng sarap ng lumi ng Batangas, pero healthier, try mo din eh sa mushroom lomi ni Mama Iko. Madami ka pang pwedeng isama na mushroom dishes sa lomi nila. Solid start. See you sa next one. Nari naman tayo sa pamilyang lungsod ng Santo Tomas, Batangas. Dahil may nakita ako din na hilera ng mga street food. At may nakita ako din na medyo pinagkakaguluhan. At doon sa likod ay may matinding lutuan. Tingnan niya natin. At yun, nari pala ay fried rice, chow fan. Akala nyo sa bula ang meron yan. Meron din sa Santo Tomas. Nagsalang na ng lechong kawali. Time out muna sa pagsasangag ng kanin. Ay, okay lang yan. Kumpara din eh. Aring ating chef ngayon. Chef, pakilala ka naman. Po si JM, owner ng Rice Avenue. Ilan taon na kayo sir dito po may pesto? More than 2 years na po, sir. More than 2 years na. Anong oras kayo nakapesto dito sir? 4 p.m. to 11 p.m. po. Araw-araw yon. Yes, sir. Daily. Kahit kailangan dayuhin mo din eh. Kahit papakin ko na lang. Ayos oh, habang nagcha-chowpan ka, garni ang view mo. Pero may mas magandang view pa dyan. Abangan nyo mamaya, lalapitan natin yan. May kapihan tayo na pupuntahan na nasa paanan lang yan. Yun, sa akin na. Ano unahin natin, sir? Pork cow pad po. Total kanina, puro mushroom tayo. Magkakarne tayo din eh. Balance, kumbaga. Yan. Chili oil. Chili oil yun, idol. Sambal, sir. Sambal. Yes, bro. Parang chili oil din dito sa Pilipinas. Medyo special na ng konti. Level up lang ng konti. Proof yan na kahit street food, pwede naman natin i-level up ang pagkain. Mix ng bawang tsaka chilies. Okay. Yan, chili garlic. Ilagay na mga gulay. Tapos, anong dahon niya, sir? Basil, sir. Basil, Thai basil. Thai basil. Pero, pagkakali yun. Anong cuisine yung pork cow pad na yan? Yung cow pad? Anong cuisine? Thai fried rice po siya, sir. Thai fried rice. Kalahin mo nag-around the world food trip na tayo. Asian fried rice, Thai fried rice. Down. Lalagay na doon sa malukong. Lalagay na ng toppings. Tapos para may mga sauces ako nakikita na yung nilalagay. Yun. Yan, lalagyan ng beef tapa. Yan, na rin yung cow pad ko. Ito yung May itlog na po kami. may pork tapa, tsaka may egg. So parang fusion ng Thai saka Pinoy. Parang tapsilog.
Yes, sir. Tapatapingan natin yan ng malasado na itlog. Yo, dali ka ngayon. Tapos yan siya, sabi ko may sauce pa. Looks good. Next, yan, another Southeast Asian dish, nasi goreng, popular in Malaysia. Pork curry, tapos pinatopping ko ng lechong kawali. Yung naman nakita ko kaninang dinidip fry ang lechong kawali, hindi ka naman mapapaibig dyan. Yun. Ano experience mo sa pagluluto bago ka nagnegosyo na ganito? Wala, sir. Dati ako call center agent. Call center agent, tapos wala kang culinary experience. Hindi ka na gano'n? Wala po, sir. Talaga, ayos Yan, dating call center agent. Ngayon, ari naman naging juggle, hindi naman calls. Fried rice naman. Galawan niya, akala mo'y 20 years na sa restaurant eh. Mahirap yung ginagawa niya ngayon. Lalagyan na ng... Medyo nawimili ako sa pagluluto mo pag ano eh. Itlog, peng itlog. Nice. Yan, last on the list, beef chow pa naman. Para basic lang, wala nang toppings. Para makita natin kung gaano kasulit yan. Nilagay na yung beef saka yung gulay. Fresh veggies lahat yung gamit namin. Hindi kami nagamit ng frozen vegetables, mixed vegetables. Nice. Saka lahat ng tinda namin from scratch. Yan, dito tayo sa beef chow pan. Look at that. Dami Parang siguro mga ano to. Almost 2 cups of rice. Tapos tamo naman yung color na yan, That color, very vibrant. Alam mo may lasa na. Yan. Basic na basic lang, mukhang panlaban na. First bite. Thank you, Lord. Sweet, savory, meaty, fresh tasting. Wow! Basic na basic pa lang, panlaban na. Ang sarap nito. Ito yung, alam niyo yung mga bata kayo, nung nasa school kayo, yung mga rice in a box, ano yung kumbaga level up na in terms of flavor, in terms of serving size. Wow! Good start. Yung paborito mo naman tapsilog, gawin mong cow pad. Yan, Yung cow pad, saltier. Tapos may konti siyang anghang, may konting anghang. Tapos yung tapang lambot and a little sweet. Tapos syempre, tapsilog, may malasadong itlog, konting egg corn. Yan. Sabi ko yung chow pan, napakasarap. Ay, mas masarap, mas malasa. Kasi may anghang to eh. Eh di ba mahilig ako sa manghang. Nice. Tapos ang maganda din dahil fresh na fresh yung mga gulay, yung mga herbs na ginagamit nila. Lasang-lasa mo. Tulad dun sa cow pad, lasang-lasa mo yung basil. Tapos ari naman, nasi goreng naman. Tapos may lechong kawali. Himusan muna natin yung nasi goreng. Parang sarap din, Kaya naman pala ang daming nabili din Pare, may anghang din. Yung lechong kawali. Tumutulo ng sipong ko sa anghang, lechong kawali. Bagat muna tayo na rin. Yan yung sauce na nilalagay na yun. Nagdadagdag ng sweetness. Crunchy lechong kawali. Salty as well. With nasi goreng. Ang hirap pumili doon sa tatlo. Can't go wrong with the basic. Pero if you're feeling adventurous or kung malimit ka kumain din and pag malapit ka din or pag natimusan mo, mapapalimit ka sa din pwede mong i-rotation. Marami pa silang pwedeng subukan mo. Good start itong tatlo. See you sa next one. Time out muna tayo sa food trip. Pero mag-food trip din tayo din may dinaanan tayo na isang coffee shop. Usually hindi ako nagsasama ng mga coffee shop sa mga food crawl ko. Pero pag garnigan naman ng view, ay hindi ko titigilan ito. Sabi ko, kailangan ko maipakita sa inyo ito. Coffee shop. Nasa babalaang ng Mount Makiling. What a view!
Actually, mas maganda daw din pag gabi kasi talaga malamig, kung aabutan mo yung sunset, tapos may mga ilaw-ilaw. Kaso pag gabi daw, ang dami talagang tao. Kung minsan maghihintay ka na 1 oras para makaupo at makakain. Kaya inagahan na namin kahit garni kainit. Shoutout nga pala sa staff. Mabait, mga nakangiti. Tapos yan, basta lumabas ka ng kaunti dyan, papayungan ka. Alam nilang mainit. Saka mga bait sadya. Tapos nakakain ka, yan ang naririnig mo, kuliglig. Very relaxing. Sarap sana din, no? Mga alas 6. Diyan ka nakaupo, habang nagkakape. Ay, pag aesthetic na CR ang pinag-uusapan, ay pakilaas ako. Wala nang mas aesthetic pa din. Ay, kita nyo ga, view na view pala ang imaginein mo, nakaupo ka din garni ang iyong view. Ay, pag hindi kayo naabot ng 1 oras din Sabi mo naman, parang mas masarap ang order noon. Aagawin na naman yan ang order kong kape. Thank you, sir. Ayan, medyo busog pa tayo. Ang habol naman talaga natin din ay makapagkape. Saka yung tingnan yung napakagandang view. Sa view pala, ang sulit na. Tingnan natin kung medyo may laban yung kape nila. Saka yung pagkain. So, snack lang tayo. Umorder ako ng Clubhouse sandwich yan. So, Clubhouse sandwich nila, nicely toasted yung bread. Tapos, I'm seeing yan, may bacon, may cheese, may lettuce, may tomato, saka grilled chicken. Yan, looks good. First bite. Thank you, Lord. Nice crispy bread, buttery bread. A little, yung bacon, medyo crispy pa ng konti. Tapos cheesy, hindi natin nakagat yung yung chicken. Moist na chicken, a little peppery. Crisp vegetables, ang crispy nung yung lettuce, saka tomatoes, tapos may pipino din siya. This is a good Clubhouse sandwich. Partner niyan, fries, dipped in ketchup. Yung fries, basic, crispy, nicely salted. Tapos, kape. Yan. Sana, mukha siyang mukhang milk it matamis Sana may konting tapang. Wow. Yun nga, milky, creamy. May konting tapang, hindi naman siya parang dessert in a glass. Medyo na-refresh ako dun Sabi masasarap din daw yung rice meals din Try natin next time siguro. Pero for now, kasi may kakainan pa tayo, heavy rin yun. Abangan nyo yun. For now, snack din sa good beats, good view, nice coffee, good stuff. Hindi ko inaakala na garni kaganda ang Mando and Elvis lutong bahay at Batangas Bulalo din sa Santo Tomas. Kaaganda pala na rin Siyempre napaka-solid so far ng ating Santo Tomas food crawl kaya kailangan napakasulido rin ng ating ending maglulutong bahay food trip tayo din kasama ang mga pinakasikat na Batanggenyo food. Yan, ang kalakaran pala din Pipila ka din Tapos ituturo mo kung anong gusto mo. Ako po parang kadami ng masasarap. Klaseng mapaparami tayo ng ituturo din Yan, 6 PM na nagdadating ng mga mangangain. Baka una na at baka mamaya ay mahaba ng pila. Yan, garne ang mga kaing Batanggenyo. At dini tayo dadali sa Mando and Elvis lutong bahay at Batangas Bulalo. Yan, excited tayo sa Batangas Bulalo at
bibihira yung yung bulaluhan na may masarap na lomi kasi usually sa Batangas, bulaluhan or lumihan. At aring pagkakakita ko din sa lumi na parang ang sarap din. Finally ba, meron na ba tayong kainan na masarap ang bulalo sa kalumi magkakaalaman? Aring munang bulalo. Yan. Narinig sa bulalong ari lahat ng gusto ko sa bulalo. Yung laman, kita mo yung chunks na iyan. Tapos yung mga litid-litid, yung mga laman-laman, mga taba-taba, yan na yung ating kukuhanin. May laman naman iyan. Tapos yung bone marrow. Yan, may bone marrow din iyan. Tapos sabaw. Yan. Higop muna tayo ng sabaw. Wow! Yun! Dali! Sarap nun ah. Yung ang linis ng lasa, bakang baka, may konting patty na flavor, yung sabaw. Tapos dahil ayos na yung lasa niya, konting-konting patis na lang ilalagay ko. Para lang malagyan ng konting patis flavor. Yeah, konti lang. More on calamansi flavor tayo, saka yung sibuyas, saka syempre, aring sili. Yan. Nagkanin na rin tayo. Yun, inilipat na lahat. Sabaw. Bawas tayo. Yung kompleto yung may taba, may laman, may litid, sawad. Yun. First bite. Thank you, Lord. Ang lambot ng baka, fresh ang lasa, tapos pag nalagyan mo ng manghang na patis mansi na maraming sibuyas, kaya naman pala bukod sa lutong bahay ay nasa pangalan ng Batangas Bulalo. Top tier, aring bulalong arin. Meron din sila beef caldereta. Yan. Tama naman yung sarsa na yan, nagmamantika. Litid na litid yung nadali ko, kuha tayo ng laman. Yan. Yung sarsa niya, quality Yung oily, konting tamis, wala masyadong anghang. Yun. At ang lambot ng baka. Yun ang problema. Pag o-order ka ng baka din bulalo o caldereta. Mahirap na desisyon. Grabe naman aring rellenong bangus na crispy. Tapos ang relleno sa ketchup yan. Tapos sabaw ng bulalo. Yan ang tingin kong masarap na combo. Crispy skin, moist yung loob, tamang-tama yung pagkakaalat, may mga crunchy carrots. Pag-order kayo ng bulalo, orderan nyo rin yung relleno. Pero dahil Batanggenyo food trip, ay diga-are. Sinaing na tulingan. Yan, tapos kumain natin ng patis. Kaya naman pala, kasi ako gumaya lang din ako sa mga sa mga tao na may bestseller ang kinukuha din Kaya pala rin mga bestsellers nila. Pero so far, pinaka-paborito ko yung bulalo. May lumi pa. Pero bago yan, kita ko halos lahat ng tao kumo-order na rin yung kanilang fresh na lumpia. Dami ring laman, Sweet yung wrapper niya. Kasi mga vegetables niya, yung iba crunchy, yung iba mushy, ang ganda ng texture. Tapos ang sarap ng sauce, lalo na with the peanuts. Kaya naman pala, yun lagi rin ino-order ng mga tao din. Pero again, sa lahat ng ulam, kung may marirekomenda ako na isa, ay aring bulalo. Lomi naman tayo. Tama naman yung luming yan. Di ka para ka lang nasa paborito mong lumihan. May mga pork, may liver, may kikiam, may chicharon. Timusan muna natin ng walang sausawan. Quality noodles. Tapos, yung lasa ng kaldo niya, yung typical na lomi ng lipa na kailangan mong palasahan ng toyo mansi. Kaya kung susubukan yung lumi din huwag nyo kakalimutang lagyan yan. Kasi din sa Santo Tomas, ang daming bumibisita ng mga turista. Mga nagsisimba sa Padre Pio. So kung naghahanap ka ng Batanggenyo food trip, na nandini na bulalo, caldereta, sinaing na tulingan, may lumi pa, pwede din sa Mando and Elvis.
Yan, sa gugulaman. Hindi masyado matamis. Bago pa matunaw, are, titikman na muna natin bago natin balikan yung kain. Sarap nung nung saging. Yung ube, ayos din. Sarap nito. Dessert mo. Pagkatapos mo mag-food trip ng Batanggenyo. Ang top 3 ko din na kailangan yung orderin. Unang-una, aring bulalo. Must try. Partneran nyo ng relleno. Yan yung prito nyo sa bulalo nyo. Tapos yung fresh lumpia, order din kayo. At syempre, pagkakalimutan, ang bone marrow. So pinakita natin sa food crawl na to na ang Santo Tomas ay hindi laang para sa Padre Pio. Punta kayo, simba kayo sa Padre Pio, tapos mag-food crawl na rin kayo. Nagpakita tayo din ng masasarap na options, pero kung may suggestion pa kayo, let me know in the comment section, pupuntahan natin yan. Tatapusin na namin food trip dito, pero hindi pa tayo natatapos. In case you miss it, ay umiikot tayo sa buong Batangas, bayan per bayan, nagpo-food trip tayo. Click nyo dito. Kita-kita tayo doon. At syempre, huwag kakalimutan click ang subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa mga future food trips. Thank you for watching. I'll see you in a bit.